Good morning sa Tanandiana. So before din ako siya i-testify kung siyang gibuhat sa Ginoo sa ako. Hopefully yun ay pray yun nga wala ko malimtan sa goodness and faithfulness na gibuhat sa Ginoo sa ako adili sa Don Carlos. So one day kanang ex-OFW dahil ko. We live and raise ang ako ang mga anak dito. Tulong sila sa OFW sa Abu Dhabi. And then ako yung mayong trabaho, ako ba na siya yung mayong trabaho. But then, dili pa ko ato born again. But I still have, nako ko sa comfortable ng kinabuhi yun. Wala ko nag-brag sa concept, yung mga gibis siya. But then again, na siya emptiness, no? So nagigalit ang Ginoo sa kuha. So, moto, right at that moment, nasabtan ako kung kinsa si Jesus Christ for my sakwang kagalingon. Nasabtan ako right at that moment nga right at that moment nga nanabitaw kung unsa yang gibuhat sa kuha the cross. That's why it's my prayer. Lord, I don't want to sit sa congregation like coming in and out lang sa church. It's my desire yun na magpagapit sa buhaton. And then my Lord answered my prayer. He called me sa prayer intercessory. So na ako sa prayer ministry for 9 months. And then I don't want again na ma-prayer intercessory lang because I know that the God that I am serving is the God of increase. So nag-desire ako ko, Lord, I don't want na mag-pray lang ko sa katagusa. Increase ang ako ang ministry. And then, yalaw sa Ginoo na yaha kong gipatudlo sa congregation, sa mga ministry, and then gipahawid ko niya og Bible study group which is very layo kaayo ko siya that time. And then kung siya nagpulos-pulos gila ko ang paghigugmay sa Ginoo because I know yun nga ang gibuhat sa Ginoo sa kuha sa cross is not enough sa kong gibuhat sa servisyo. Mo gid ang nakatatak gid sa kuang ulo. So 9 months ko nagservisyo faithfully and committedly sa Ginoo is natanggal ko sa work, which is, I don't know nga kung sa reason because I don't want to brag also myself na sa mga department ako ang importante. So, pag wala ko sa department, dili mo libong ako ang department. Hinana na siya, but I don't know the reason sa Ginoo until now, but I don't want to look back na kung sa to siya nagitabo no nga. Gitangtang ko at to that time, but right at that moment, there is a peace sa Ginoo sa kuha. Because it's my desire also na mag-full-time na magpagamit sa Ginoo. And then, gigamit pa ko niya for another 1 year. So, kung kayo ka ng pag-leading sa kuha, okay, Loila, pray and fast for 30 days. I do prayer and fasting. Mag-overnight prayer ka, is all the leading of the good Ginoo. Gusto ko, I do the overnight prayer. So, actual instruction sa Ginoo ako ang gibuhat. And then, I read the Bible. I understood who is God in the Bible, but I don't have the experience yet kung kinsa siya sa akong kinabuhi. Nabasa lang na ako siya, inani ang Ginoo di ay. Nang-hear lang ako siya sa mga testimony sa uban niya, yung nani ang libuhat sa Ginoo sa kuha. And then right at the moment, after 1 year, nang wala ko'y work, nawala na kong work ang ako ang bana. At the same time, ingon ko kung anak ko na wala work ang bana, which is ang bana is na siya nag-his a project manager, sa engineer sa kanang oil and gas company, sa big company, international company. At that time is kabalumay nga kung sa reason, kaya mula na siya nagkuhan sila mga empleyado. And then that time, my husband told me na, maybe it's time for you to go out, to go home sa Pilipinas. Kaya both of us, wala na yung mga work. And then that time also, there's a leading in me. Every time nga I read the scripture, di pagawas din po sa Ginoo. Every time na ako ang mga mentor, mga spiritual advisor na ako, instruction for me is go out from this country. The missionary, one day, na missionary na nag-alha sa mga, nagwan siya na prayer and deliverance sa mga, sa prayer intercessory, ang instruction na sa ko, you are ready to go out. Obey what God's instructed you. Mo ganit siya na, alam mo, kabalungan siya nga. Inani, but I also believe that the Lord will use tanan yung mga tao para instructan ka. But the thing is, I did not obey what the Lord instructed me. Wala na ako yung gibalik-balik na ako siya because in my mind, is ako gigamit ko ni mo dinili. Full kang gigamit dinili. Naman mo kayo pagawas. But the thing is, the Lord's plan is always good na mahitabo. So gipagawas ko, in short, is gipagawas ko dinili. Which is, nagawas ko sa UAEs with a heavy heart.
with a rebellious heart. That this is the time na nakalit ko yung rebellious heart mo di ay. The Lord showed me what's inside in my heart. And then, nagwan ko siya, hayulay ko sa Ginoo nga, okay, mo ako gipagawa sa dili, so I quit. I quit my ministry. Ako siyang gitnan. I pour out my heart, my emotion like a child. Magsikog hilak sa Ginoo nga, di na ako naay mga instructions ako, you pray this person, Lumila, but I don't want to pray that person. Kaya nga ko is, you did not listen my prayer. I will also pray na yung hanggang sa ko. So in other words, ako tuloy sa Don Carlos, with a heavy heart, with a rebellious heart, nagpulong ko mag-isa. I don't want nga na ako'y mailhan, hindi ko ganahan, nagpulong na ko sa balayana. And then my sons, since nga nag-grow up sila sa church dito, they keep on telling me na, kung sa tamang church, mauna na kita ng Bible reading because I keep on dito kadangis, ako na siya gina-practice na ako mismo magbasa ng Bible, Bible studies, studies, Bible studies ako ang mga kids. So that time, naputuloy doon siya ganang, it is my choice. And then that time, na-COVID na-coman ako for 3 days, and it's my choice. I know na the Lord yun, nagdiyan, ito kong gilignan niya, kuwan nalagi ka na ditong, kuwan nalagi ka ng mag-move forward na ka. But it's always my choice. One thing na napukaw ako ang spirito is ako ang naging sa kuwang na unsa nga kasi yung ihatag sa mga kids. This is not your prayer na imuhang gi-utter the first day na nandito mo si Jesus. I remember the Lord kanang iyang gi-remind sa kuwang nga akong prayer is, Lord, I want my family na mag-serve sa imo wholeheartedly. And mo to siya ay nakapukaw sa kuwa. So I pray to God, okay Lord, kung imuhay ko kong ibabalik, mukuhan ko, pagitay ko church, that time pagitaan ko ng church. But, na-ako'y condition sa Ginoo ko nga, okay, musimba ko anak ka man ko, I dili na ako musugot na gamitin ko nimo. I want, kanang mamamino ng diana, dili ko mapagamit sa imo. There's a conviction sa kuha, nga pray this, pray your pastors, pray yung mga kawanan, but I did not listen again. So that's for 1 year, nga dito ko, nga wala ko. But the conviction of the Lord yun is gabi ko siya kabukat sa ako. So I prayed again. Yung ko, Lord, yung imuha kong gamiton, okay mo na akong deal sa imuha. Taba, ikuan po ko, i-lead na po ko sa Nagig Church. This time, I promise na magpagamit na ko sa imuha, mabalik na ko sa imuha. And then, I texted many churches here sa Messenger, but ang nag-reply lang sa kuha is bubutani din sa Victory Chapel. Right at that moment, I asked, nga masabi niya siya, ananyani, palamina ko din iman ko sa iya, kami ko, Lord, palit tayo galing church. Dili ko magamit ani, because I know that's my prayer na pagpagamit ko. Dili ko magamit ani, that even nga, dili ko makaris sa ang wallet, dili ko magamit. And then again, nireview na po ko sa Ginoo, na stay there, Lord, stay ka dyan, stay humble, magsubmit ka sa imuhang leader. And then in this church is the Lord teaches me to humble myself, to quiet myself, to silence myself, because naapa siya maibag na ko siya ilain nga gamiton din. And then I keep on desiring my Lord, and ko, Lord, I don't want na come out ako din sa church, gamit ako din. And that time, nagpagamit ako sa Ginoo, ang that time also, ako ang bagay is pagulong na siya bagit sa Saudi for work. But right at that moment, sa Manila pa lang na heart attack siya. And then my world shattered again. Wala ko kabalo kung saan ako ang buhaton. But, nagpagamit na ko, Ana. I promise na the Lord, whatever happens, no turning back. I want this time, I want to choose you, Jesus. Because how many years nang ako gi-choose ang akong kabaliton. And then, bright kayo ang ako ang pananaw yun. Dark kayo akong pananaw. But I'm crying to God always na help me to choose you now. Help me nga. Pero ito ako ang mga pagbalik na ako paghigugma before. Help me na ipag-remind again sa kuha na what you did for me on the cross. Help me on that. And then again, nakakuha na is in and out sa hospital. And then we ka ng 300 pesos ang iyahang daily na maintenance. And then I have the kids, the 3 kids. Ang among negosyo, walang kabalo. Ako mali siya among negosyo. Kaya I don't know anything. So, and then I keep on trying, but then ako, the commitment of the Lord, akong commitment sa Ginoo, ginatestingan yun sa kuha. That one day is, kanang since nga sa mga balay dito is bahaon dito siya. Every time, I
no magyod na every time nga naguluhaton nini sa Ginoo magulan o niya magbaha kutob sa tuhod. But in my pag sa fleshly ako siya nataon na di na takasimba din ka makanto ani sa guluhaton sa Ginoo. But the Lord keep on reminding me your commitment sa ko once nga makalakaw, able pa ka makalakaw, you go. Baha lang na siya. So what we did is baha ni dito. Maski pagabutas ni useless ang mga butas. Abot sa tuhod ang amuang kuan. Nabasa namin ako mga anak. Coming from the practice. Yung Bible study nila. Nagkuhan sila. Basa kayo sila. But you know, I can see in their faces that they have a grateful heart while serving God. Because I always told them that when you serve God, dapat na amoy grateful heart. You know, hindi na siya makapahimahayan sa Ginoo. And then ako na gusto rin tutuan na what commitment is about. So whatever you do, maski pa sakitan na mong ulod yan, na once you committed sa buluhan ko sa Ginoo, bulay ka mo, at tumod yan, unless pag dinidyo mo kalakaw. And then home ka ng prayer, ka ng sarap ka siya sa Ginoo, no, kaya nakakapan dyan sila, nakasagot dyan sila. And then at that moment also, kanang sa dark moment sa ako, I give na my plans to the Lord. Because in many years, ako ang nagbuhat sa kong plano. So, kada time na ako bana is kanang na-heart attack. Ako siya tignan ko, Lord, this time, ikaw na ang maghatag ng way sa ko. I don't know kung asa, basta ikaw na ako naman ihatag. And then I surrendered my heart sa Ginoo. Then that time, ako ang barkada sa US is nag-text ako, ayaw siya, Maluila, do you still have any plan to work as people here in US? Nagulat ko, saan siguro ni? And then, ako siya ibali-bali. And then that time, nag-one siya, sa noy na, nag-text siya, nag-message siya 4 times, nagtawag siya, wala ko siya ibali-bali. Duty for me is, malabo kay siya. To the point na US, provision, ang gastos ng birthday. And then that time, wala nagsige siya tawag sa kuha, and then, nag-inunag, ko siya, ako siya matubal. Inunag siya na, do you have any plan to work as PT in US? But, before you answer, mag-prayer and fasting sa ka for 2 weeks. Inun siya sa kuha. We prayed for the leading of the Holy Spirit kung saan plano. They prayed, I prayed. Inun ko, Lord, you know my capacity, you know my provision, wala pa ko. You know my sitwasyon, wala pa ko. And then, kung mo magaling siya, pag ato na ko sa US, ang makababag, ang makapahawa sa kuha, si mga presensya, ayaw na siya ito. That's my prayer for 2 weeks. But then again, there's a lot of kalutang, na po siya mga revelation sa kuha when reading my words, na you have to accept that offer. And then, revelation sa kuha, true sa mga uban, mga nag-mentor sa kuha, spiritually accept na, siya, meron siya mga leading sa kuha. And then I said yes to her. And then when I said yes to her, napoy mga revelation sa liya dito, when I said yes to her, she told me na, don't worry about sa mga application fees because I will shoulder everything. Iyon siya. And then she did. She shouldered everything. But every time na namin applyan is we did, kada magpuan siya tanang, into prayer did siya tanang nga. Lord, first process, second, third, fourth process, until nahuman na mga process, so everything in prayer. And then that time also, when I opened up to my family, of course, yun siya nga ako ang shoulder is ticket lang o ang hotel accommodation. But the hotel accommodation, it cost me 200,000. I don't have that 200,000 again. And then I told the Lord, I don't have this amount of money, you know that. And then again, when I opened up to my family, they shouldered everything. They shouldered again. The Lord all again provided. Because ako, ang nag-expose sa Christ, she's always told me na, reminded me that this is the will of God, this is also His will. Don't worry about the provision, He will provide everything. You only need to do is you pray, paghayod ka sa mga ipabuhat sa Ginoo sa imuhat yan, kung asa ka nga church nga i-plant niya. And then, after naman ako ang processing, it took me only for 3 months. Instead of 6 months of processing, i-shorten sa Ginoo for 3 months. And then after that, dapat muragan ako last year. But you know, yung i-postpone sa Ginoo sa April, i-postpone niya July, i-postpone niya October, i-postpone niya January, i-postpone niya. Every postpone sa Ginoo is wala na ko na more. But dili siya kanang perfectly, but at the end, I told to God na okay, kanang nakampo ko nga, what's my purpose? Pinili niya. Nga nung i-postpone niya. And then, He showed me my purpose here.
And then he showed me nga, while waiting, Lumina, you have to do your part diyan as a church nga ako akong gibutang. And then as I do my part, nga iyang gi-instruct sa ako and then finally, last year, this year lang, last January lang, last February lang, I got na my visa. And then you know, this is special favor din siya na visa kasi because ako lang siya pinasahin na visa no kay once tanan nga mga PT nga naka-apply visa, they got only for 3 months and then there's a certain location kung asa lang siya pwede magstay. But for me, I got 10 years visa. And then, it's a multiple entry. It's a multiple entry visa. And then, pwede ko makadto sa America anywhere, any location. And it's really special for me. I don't know nga. Ingon ko nga, Lord, this is your favor, Lord, because kalimutan, ako lang po ang pinasahin nga ng visa na gihatag sa ako. And then, I keep on praying na ako ipa-assess ang ako ang self yun. Kasi before, napa ko sa previous na house na ako, mingon ko sa Ginoo na, wow, asan ako din, but the Lord did not listen to my prayer because I have this wrong motives sa akong kasing-kasing. Pag nakita yung wrong na motibo sa akong kasing-kasing, hindi na siya mag-answer sa imuhang sa tuang mga prayer. And then this is time na ako siya, na-realize na ako, that's why pala. That's why nga wala ko niya i-remove that time because my heart is not ready pa. And then when I asked the Lord, Lord, search my heart now. And I don't want mambot na wato lang ko dito is for nothing, na hindi ko magamit. And then besides, kanang bukat ka na sa kuwang kasing-kasing. And then praise the Lord, you know, kay ang ako yung iba yung karong isnali siya sa buluhaton sa Ginoo. I am excited. They tell me na okay, na kay work, na kay dollar, na ma-earn, but I am not that excited that much. Mas more excited ko sa church nga gahulat sa kuha dito, sa mga tao nga iyan akong ipiyan sa kuha, sa ministry nga ako namang sudlan dito, di ako excited. Because I believe na pag unahon yun mo, priority din mo ang Ginoo is everything to follow ang inyong finances, ang inyong family, ang inyong breakthrough, kung sa mga siyang whatever breakthrough na you are facing right now, it will follow once you will prioritize God because it's been proven and tested sa kuha. Puhigid siya nga kanang promise ni Lord na unaha ko, and then I will take care of everything. And this happened to me, and then ako na-realize na the breakthrough starts sa kuwang yung kasing-kasing. Because, pag wala kay breakthrough ang kasing-kasing, tapos pag i-answer niya ng mga prayer is, mahimog siyang kawang tanan. Ang mahimaya is dili kita Ginoo, basin mo pa ko, glory to myself, kay inani ko, glory to myself, kay na ako yung ani nga diploma o unsa ba. But ako gyud siya gikuan kanang tanan is all glory to God yun. Ang Ginoo gyud tanan nga naglihok ani even sa change ako kasing-kasing, even the renewal of my heart because I keep on praying also the Lord renew my heart because sometimes our kanang atong pagkatiso, this starts in our mind. So that's why we have to ask first na Lord renew my mind yun. Ako ang kasing-kasing, and then Psalm 51:10, I keep on praying that daily, that create in me a clean heart. That's my prayer daily. I woke up in the morning, muna ko ang ginaampo, I will continue to search my heart. Continue nga, kung karoon niya ato, at the end of the day, dinong kasakuha nga, well done, Lumina, you have my good and faithful servant. Mawin na ako ang gina-aim yun. But you know, ako na siyang itang i-summarize na my first church is, nag-start ko dito ka ng very okay kayo ako ang relasyon sa Ginoo, but I ended up with a heavy and a rebellious heart. Second church na ako is why hindi ko nagpagamit ato sa Ginoo, is my choice na di mapagamit sa Ginoo. This Victory Church is minungyong ko nga, great job Lumina. You did a great job with Lumina this time because you choose to stand sa Ginoo. You choose Jesus this time. Mas ingon si Jesus ka love that person, mas the unlovable person, forgive that person is hard. Very hard. But you know, I don't have any choice because that's the command of the Lord for me. I don't have. And then I keep on praying lang na, you know, the Lord will still kanang guard my heart always because I don't know what giant nga mag-face ako dito. But I know also na I had a big giant God that's walking with me dito, no. So this is my last Sunday today. So it's my privilege yun na mamit ko na ako tanan. It's my honor po na mamit ako ang pastors yun. Nakanya siya. This church is hindi ko gipro, hindi ko gimol yun sa Ginoo sa ko. Hindi ko gipabalik nga. This is me Lumina. You have to serve me. Bago siya ipabalik sa kuha nga,
what you have done, ako ang gihimo sa imuha, I have to reciprocate that kung unsa ang gihimo sa Ginoo sa kuha. So I'm praying no, ako ang mga anak ni Iris na sila din, I know nga they are in good hands sa mga tao din ni. I know nga magpadayon, keep on praying for me, and then also I will keep also praying for you. I just want to encourage everyone na kanang itang dili kita mo buhi sa Ginoo. Naagi na siya promise na ginahatag sa tuwa. One thing that we will do is we have to priority lagi ng Ginoo, and everything will follow. The Matthew 6:33, mo lagi na siya buhat, priority the Lord, and everything will follow. We must lisod no, and always try out, i-voice out na, because this is what I did to God. I always voice out to my ako ang kasing-kasi mas ipagdalagot ko din, ako mo siya gignon yun nga, galagot ko sa imo, ganahin ko sa imo, gina-voice out yun na ako, sa iya, yung tanan-tanan. And then you will see, you will see the difference yun, kung hindi ka siya, pag nakaka sa presensya sa Ginoo is, naadyo siya ang katagbawa ng kalipay yun na siya ni Hana. So keep on praying for my family, ako mga anak na sila din nasa sa likod, nasa tubangan, tingin na kanyelo ko na sa likod. No? And then I have also the little one, the girl. But I keep on praying na magpadayon sila, kasi this is my desire also no, nga magpadayon sila ng little sa Ginoo. So mo lang to siya na all the glory and praises belongs to God.